Tay! Tay! Asan si JR? Bakit mo ba hinahanap yung kapatid mo? Nabili na niya yung gamit na gusto niya, samantalang yung utang niya sa akin, hindi niya mabayaran. Anak, antayin mo yung kapatid mo. Baka bayaran ka din nun. Kita niyo, yung gusto kong bilhin na gamit, naunahan na niya ako. Eh anong masama doon? May pambili siya, kaya binili na niya. Yun na nga ho, kung binayaran lang sana niya ako, di sana akong unang nakabili kaysa siya. Bumili ka na lang pag binayaran ka niya. Saan pa siya kukuha ng pambayad kung nagastos na niya? Hindi na siya makakaulit kung ganyan. Sinabi ko nang hintayin mo na lang siya. Salita ka pa ng salita. Tay, kung talagang gusto niyang magbayad, inuna sana niya kaysa ginastos niya yung pera niya. Franz, kung alam ko lang sana na umutang siya, edi sana pinaalala ko sa kanya. Tay, wala siyang sakit na ulyanin para ipaalala niyo pa. Nagkakaganyan ka dahil naunahan ka ng kapatid mong bilhin ang gamit na gusto mo. Alam ko. Basta, sabihin niyo sa kanya, humanda siya sa akin pag hindi siya nagbayad. O, JR, saan ka galing? Ano yung dala mo? Ito ba, tay? Yung material ko nang gustong bilhin sa mall, binili ko na. Pwede rin sa inyo, tay. Bakit? Ano ba yan? Pangmasahe ito, tay. Para pagpagod kayo, pwede nyo gamitin para ma-relax yung buong katawan nyo. Ganun ba? Pero alam mo bang galing dito si Kuya Franz mo? Nagagalit siya, sinisingil ka sa perang nahiram mo sa kanya. Si kuya talaga, hindi siya makapaghintay. Nalaman lang niyang gusto kong bumili ng gamit na gusto niya. Nagkakaganyan na siya. Ano ba kasi ang usapan ninyo ng kuya mo sa nahiram mong pera sa kanya? Hindi ko nga alam na nakahiram ka sa kanya. Tay, sinabi kong babayaran ko din siya agad. Pero hindi ko sinabi ngayon. Ba't galit na naniningil? Kasi tay, ayaw niyang nauunahan sa mga bagay na gusto niya. Ayaw niyang masapawan. Kaya niya naman bilhin yung mga gamit na ganyan kahit anong oras niya gustuhin. Di hamak na mas malaki ang sahod niya kaysa sayo. Isa lang ibig sabihin niyan, tay. Ayaw niyang nauunahan sa mga bagay-bagay. Dahil gusto niya, siya lang palagi mayroon agad. Ganyan na ang ugali niya simula nung bata kayo. Napapansin din yan ng mga pinsan niyo. Wala nang masama kung minsan ako naman yung unang magkaroon ng mga bagay o gamit na gusto niya. Dahil may trabaho din ako. Sana isipin niya. O sige na, makipag-usap ka na lang sa kanya pag nagkita kayo para magkaintindihan kayo. Ayaw ko kasi yung nag-aaway kayong magkapatid. Sige ho, tay. Hoy, JR! O kuya, napadaan ka? Hindi ako napadaan. Ikaw talagang sadya ko dito. Tungkol ba sa perang hiniram ko sa'yo? Oo, inuna mo pa ang ibang bagay kaysa magbayad sa akin. Kuya, alam mo nang gusto kong bumili ng ganun. Kaya sinakripisyo ko na. Iba ka rin ano. Sinabi ko lang nabibili ako ng ganun. Inunahan mo na ako. Bakit ka nakagalit? Dahil ba gusto mo, ikaw palagi unang nagkakaroon kaysa sa ibang tao? Para sikat ka ganon? Talaga? Bakit? Kaya ko din naman bumili ng kahit na anong gusto ko nang hindi nangungutang kagaya mo. Grabe ka naman kuya. Magagamit naman ni tatay yung binili ko. Hindi lang naman para sa akin yun. Wala akong pakialam kung sino ang gagamit sa inyo. Basta ibalik mo yung pera ko dahil may pagbibilhan din ako noon. Ano ba kasi bibili mo kuya? Tatanungin mo tapos ano? Uunahan mo na naman akong bilhin? Wala ka na doon kung anong bibilhin ko. Hindi naman sa ganun kuya. Sige, pag sumahod ako, babayaran agad kita. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, kukunin ko yung binili mo bilang kabayaran sa pera ko. Iba talaga ang ugali ni kuya. Gusto niya, siya lagi nangunguna sa mga bagay na bagong labas. Ayaw niyang nahuhuli siya. Parang tingin tuloy niya sa mga taong nakakauna sa kanya ay kalaban. Tay, nakita mo yon? Ang garang tignan. Oo nga anak. Tsak, maraming babaeng mapapalingon pag yun ang gamit mo. Hindi naman ganun, tay. Kaya gusto kong malabas na ganung motor para yung may sidecar, iwan ko na sa inyo para may magamit naman kayo kung may pupuntahan kayo. Salamat naman kung gano'n anak. Ang ganda talaga ng bagong modelo ng motor ngayon, di ba tay? Sabi ng tauhan dun, maglalabas din daw si kuya ng ganun. Oo nga daw. Di bale, kaya naman daw niyang bayaran yon kahit ikaspan niya. Oo tay, hindi kaya ko. Hulugan lang yung kaya ko. Ayos lang yun anak. Kahit hulugan, ang importante, nakakapundar ka. Sa bagay, tama kayo dyan tay. Buti si kuya,
Malaki ang sahod niya sa trabaho. Hindi niya problema ang pambili sa mga gusto niya. Huwag mong isipin yun, anak. Pasasaan ba't magiging ganun ka rin balang araw. Asa pa kayong magkakaroon siya ng mga bagay na gusto ko. Magkaroon man kayo, sisiguraduhin kong palagi akong mauuna bago kayo. Sige anak, magbihis ka na. Magluluto ako ng pagkain natin. Baka mamaya darating ng kuya mo. Hindi lang akong papagintay, tay, na may labas kayo motor na gusto ko. Kita mo nga naman, may balak ka na naman palang unahan ako sa motor na gusto ko. Hindi ako papayag na ikaw ang unang mapansin ng mga kumpare natin. Gusto ko, sa akin lang sila ang unang bibilib, hindi sa'yo. Ay, excited na ako sa lalabas nating motor. Kaya ba natin lalabas? Hoy, JR! Ikaw! Ang lakas ng loob mong unahan na naman ako maglabas ng gusto kong motor. Bakit, Franz? Anong masama doon? Kung gusto maglabas ng motor yung kapatid mo, kagaya ng motor na gusto mo, Hindi ako makakapayag na maunahan na naman niya ako, tay. Gusto ko, ako ang unang magkaroon ng ganon at hindi siya. Bakit kuya? Ikaw lang ba may kaya at may karapatan magkaroon ng ganon? Oo, dahil ako hindi hulugan. Eh ikaw, Franz, ano ba? Inaamin ko kuya, hindi ko kayang bumili ng cash na sasakyan, gaya mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko na kaya magkaroon ng mga bagay na gusto mo. sa tingin mo magpapatalo ako sa'yo? Na ikaw ang unang magkaroon ng mga bagay na gusto ko? Hindi, no? Tumigil ka kayong dalawa? Bakit, Franz? Ano ang gusto mo mangyari? Paligsa na magkapatid, ganun ba? Tay, tama na po. Mula pa nung mga bata kayo, ganyan ang ugali mo. Di mo ba napapansin? Halos wala ka na kasundong pinsan mo, pati ba naman kapatid mo? Kuya, hindi naman paligsahan to. Nagkataon lang na pareho ang mga bagay na gusto natin. Kaya kahit papano, bumibili din ako. Di ba dapat maging masaya ka para sa kapatid mo? Na kahit magkano lang ang sinasahod niya, nagpupursige siyang magpunta ng mga gamit niya kahit tulugan lang. Ang totoo niyang kuya, naiingit ako sa'yo. Buti ikaw, nagkakagamit ka kahit hindi mo utangin. Eh ako, nakita mo naman, di ba? Maging masaya ka sana kung anong nakikita mo sa kapatid mo, anak. Pasensya na kayo, tay. Akala ko kasi nakakadagdag sa paghanga nila sa akin kapag ako ang unang nakakaroon. Di mo ba naisip dahil sa ganyang ugali mo, nag-aaway na kayong magkapatid, pati ako inaaway mo. Pasensya ka na, kapatid ko. Pati rin sa'yo, tay. Hindi ko akalain, nasisira na palang relasyon natin bilang mag-aama. Kuya, kung gusto mo, sabay na tayo maglabas ng motor na gusto natin. Pwede naman. Kailan ba? Pwede naman ngayon na. Yun ay, kung pahiramin mo ako ng pang-down. Yun lang pala eh. Halika na. Magkano ba? Akala ko hindi na magkakasundo ang mga anak ko. Salamat naman at naunawaan din ni Franz ang lahat.